Paring Jude. Paring Jack. Ano Jack? Paring Kit. Pare, saan diskarte mo? Ano na naman tayong ginagawa natin dito? Bakit tayo nandito mga parts? Kaya nga eh. Parang mali tong ginagawa natin. Ba't ba tayo nandito? Parang dapat nasa parisan lang tayo ah. Sa pagkakaalam ko, inaano natin dapat yung mga pagkain doon. Syempre, minsan kailangan nating tumalon sa ibang mundo naman eh. Ibig sabihin, may bago. May bago tayo, syempre pare. Mga pare, ready na ba tayo? Syempre, maghahanapan tayo ngayon ng diskarte. Parang Jack, ano nga palang naging diskarte mo bago tayo naging magkakasama sa parisan? Pare, naging diskarte ko, madami ako napasukan. Nagturo ako. Naging empleyado ako sa airport. Nagturo? Turo. Oo. Teacher? Teacher. College instructor ako nung bago ako pumasok. Bago ako sumama sa grupo. Naalala ko noon, nung nag-start si Mr. Pares, nasali din ako sa grupo. Pero nung time na yon, hindi pa ako nakakaalis bilang instructor, bilang teacher. Ginagawa ko nun sa mga estudyante ko para magkaroon tayo ng customers. Sasabihan ko sila, may incentive sila sa akin, plus 10 points. Pare, sa sensor dyan. Baka pagalitan ka ni Din, ha? Okay na. Din, hello. Wala na eh. Wala na. Pero pare, siguro bago natin pahabain yung kwento, siguro maganda magpakilala muna tayo para medyo alam din ng mga viewers natin kung bakit tayo nandito, no? Ako nga pala si Jude, isa sa owner ng Mr. Pares. Kasama ko si Paring Jack at saka si Paring Kit. Ako nga pala si Kate De La Peña, isa sa co-owner ng Mr. Pares. At ako naman, si Jack, ang marketing ng Mr. Pares. Ang pinaka-hari ng marketing. May ganun ba to? Kasama natin ngayon dito yung pinakamagigiting na mga owners ng Mr. Pares. So mga pare, bakit nga ba tayo nandito? Saan ba nagsimula si Mr. Pares? Yun, medyo mahabang kwento pero maganda na rin pagkwentuhan natin para masimulan natin ng matiwasay, no? Yun, maganda yan. So, siguro sisimulan natin dun sa sa way back college. Okay. Oo. Way back college kasi, siguro si Tolkien, saan ka ba nag-college pare? Ako pare sa di ko nga alam eh kung nakatapos ako ng college eh. Pero basta pumasok ako ng pagluluto, parang culinary arts sa ibang bansa. Pero hindi ka nakakatikim ng pares dati. Hindi pare, pero nung nandun ako sa ibang bansa. Ano bansa yan? Yung bansa nga pala sa Italy, sa Roma. Nung nandun nga pala ako sa Roma, lagi ako nanonood nung mga vlog. Sabi ko, ang sarap ng pares. Paano kaya ako makakatikim nun? Para kasi siyang humba na parang matamis. So yun, no? Ako naman, experience ko sa pares, no? So way back college, dati kasi nag-aaral ako sa Laguna. So may mga times doon na alam niyo yung kanto-kanto, yung mga cart na pares, yung mga nasa tricycle. So kasi dati, kahit 3 times a day, kaya kong kumain ng pares. Siguro dahil hindi naman nagtitipid, no? Pero talagang paborito. Yung kaya kang buhayin ng 3 times a day ng pares. So dati, nagmumotor lang ako from Manila, papunta ng Laguna, Santa Rosa, Laguna. So, syempre, pag umaga, alis ako dito ng 5 a.m., dadating ako doon ng mga 7 a.m. So, syempre, breakfast ka muna. So, lahat ng parisan doon, nadaanan ko. Pag umaga, namimili lang ako kung saan ako kakain. So, everyday, kada pasok ko, kakain ako ng pares. Pag inabutan naman ako ng pabalik sa Manila, pag may parisan dito, kakain din ako. Magkano yung Pares niyan, Tol? Siguro dati 40 lang. May kanin ka 40, na? oo. Anli yun pare. Anli taba na yun. Anli taba na. Oh, kala ko nga dati yung sahog talaga ng pares, puro taba lang eh. Kasi sabi ko, ate, dagdagan mo pa ng taba. Talagang, syempre bata pa naman tayo noon. Wala pa tayong mga gout noon, di ba? So, Huwag na muna natin i-disclose ang edad natin, no? Pero, oo pare. Kakaano ko lang eh, 18. 18. Ako, Lucky 16? Ayun. Sweet 16 pala, Batang sorry. bata. So, yun nga, araw-araw, pares, di ba? And then, dahan-dahan, nung pag-graduate ko, nagtrabaho ako sa Toyota.
So, syempre, hindi nawala. Manila, pares pa rin. Pares pa rin. Hindi sa pilitan to dahil, kumbaga, budget type lang tayo. Kumbaga, siguro kasama na rin yon na kailangan mo i-budget yung pera mo. Pero talagang paborito ko yung pares. Talagang yung kanto pares hindi yung matamis. Yung kanto pares talaga. So, dahan-dahan, nung pagtas ko magtrabaho, umuwi akong probinsya, nag-farm kami doon. Dahan-dahan, napalaki ko yung business namin doon na sa farm. And then, nung time na pagbalik namin ng Manila, kasi nung napalaki ko, bumalik ulit ako Manila, dito naman ako naghanap buhay nung tungkol sa agriculture. And then, ayun, ang nangyari, medyo nagkapera tayo, medyo kahit pa paano, pinalad, di ba? Kain sa labas, hotel, magandang restaurant, magandang mga kainan. So, medyo nakalimutan ko na yung pares. Medyo siguro sa isang buwan, swerte na makakain ng isa o minsan nga hindi pa eh. Kain sa anywhere, kahit magkano ang presyo, kain tayo. And may mga panahon lang na dumating na medyo para bang bumalik tayo dun sa nawalan tayo ng pera. Oo. Pero syempre, yung grupo, mahilig nga kumain sa labas. Halos walang ang kainan eh. Wala nga kami masyadong lutuan sa bahay kasi nga every time kakain kami sa labas. So nung time na yon na yung pag-habit namin na pagkain sa labas lagi, sabi ko kung walang pera, doon kami kumakain na ulit sa Parisan, 'di ba? Basta ang mahalaga daily, gabi-gabi. Kumbaga dati kain kayo labas every time sa mga mamahaling restaurant. May specific bang Parisan tayong pinupuntahan o iba't ibang Parisan yung pinupuntahan natin? Nung time na yon, nung medyo nawalan ulit ng pera, naikot ulit namin yung mga Parisan. Kinainan namin dito sa Caloocan, sa may Naiya, Ross Boulevard. sa may Ross Boulevard, and then dito sa madalas kami sa Malate, yung sikat na Parisan dyan. So, yun yung bumuhay. Kumbaga, ang mahalaga lang, yung habit na kumakain every time sa labas, nagagawa pa rin namin kahit hindi masyadong marami yung pera. Kasi nasanay naman tayo nung una na yung pares, hindi naman sa pilitang kainin eh. Kumbaga talagang paborito. Kasi yun talaga yung masa, common food ng Pilipino. Mas ano pa nga to eh, mas paborito pa kaysa sorry sa mga may paborito sa adobo, pero para sa akin parang ito na yung pagkain Pilipino eh. So, that time kasi medyo nagka-problema ako sa financial. May pinagtanungan ako nung time na problema ako, may pinagtanungan ako. Sabi ko, ang lakas ng parisan na to. Sabi niya, boss, ano yan? Nag-100,000 yan. So, nung nag-100,000, kwinenta ko, sabi ko, maganda to, magandang Daily? hanap. Daily. Oo. 100,000 daily? Sabi ko, maganda tong hanap buhay na to, kako. So, yun, kami ni Tol Kit. Sabi ko, Tol, pare, maganda tong hanap buhay na to. Kailangan lang i-innovate. Kasi parang nakitaan ko siya ng potensyal. Pero nung panahon na yun talaga, araw-araw talaga tayo yung pares, no? Oo. So, nag-decide kami. Sabi namin, ba't hindi tayo magtayo ng parisan? Oo. Kasi, yun lang yung cash ang pera namin eh. Ba't hindi tayo magtayo ng parisan? So, that time, nagplano kami. Medyo, syempre, ambitious din kami. Nasanay din kami na medyo malaking hanap buhay. Oo. So, sabi namin, magtayo tayo ng tricycle carts. Pero, Kasi dati sa street, nakikita natin naka-cart yung ibang parisan, lugawan. Pero sabi niya sa akin, ni Parin Jude, ano naman tayo? Ibang parisan tayo. ilang ano ba? Hindi, bago papunta doon, ilang parisan ba na cart yung gusto nating itayo? Oo, sabi mo sa akin, Tol, para nakapagtayo tayo ng mga 50 parisan, kaya na yun. Sabi ko, Paris cards yan. sabi ko, kunenta ko kasi yung kita nung cart. Sabi ko parang almost nagde 10,000 to everyday hanggang 15. Siguro hindi ko lang alam no, pero yung basically na interview namin, ang ginawa namin, nag-research muna kami, ilan ba yung kinikita, ano ba kalakas. Linis. So, average siya parang 7,000 to 15,000. Depende pa rin syempre sa location. Tsaka location. So, yun lang ang problema, depende sa location. So, sabi ko, pag naka 50 cart tayo, laking pera nito. Tapos, syempre, dalawa lang naman tao mo, tapos may komisari ka lang, lutuan, papadala mo doon, operation. Syempre, kami nung that time, may mga sasakyan na din naman, kaya, kumbaga, hindi problema yung Transportation. logistic papunta doon. So, nung 50 cart na, ang ginawa namin, kalukuhan namin ito,
Mabilis eh. Mabilis na parang, Parang execution eh. Oo. execution. mabilis. Inisip natin yun, parang ngayon, bago sabi mo sa akin, tol, in 1 week, dapat Oo. maayos na natin to. So ang ginawa agad namin, ang una namin ginawa, naghanap agad kami ng, yung bahay namin maliit. Siyempre kailangan may parking ka ng mga carts, di ba? Oo, sa Valenzuela Ano yun. eh, bulky rin yung isang tricycle, ilang square meter din? 2 square meter siguro, 3 square meter ang masasakop ng isang tricycle. Naghanap agad kami ng isang building na may yard, may parking na kumbaga, doon ipaparada yung mga tricycle carts. Oo. Tricycle. So nung time na yon, yung building na inupahan namin, 4th floor agad pare. Oo, pare. Oh, kasi kunenta namin, no, sabi namin, yung isang cart, meron agad tayong 2 tao doon. So kung 50 cart yung target natin, ilan yon? Isang Wala, daang isang tao. daan. 100. Tao Sa cart pa lang yun. Sa Wala cart pa yung pa lang komisary yun. nun. Eh paano yung magluluto? Di ba? Wala pa. Wala pa. So, syempre, building ang kailangan para magkasya. Tapos may yarda ka kahit paano na paglalagay ng cart. Tapos naglagay agad tayo sa... Ang matindi pa nito, pagkakuha natin ng building na yun, may nakita kaming lote, nakatabi niya. Yun yung yarda. Ito ba yung sa ano? Sa Valenzuela. Oo. May May lot. lot- Ko kayo una May malaking building na may malaking parking sa loob, pero yung gilid, Parking bakanting lote din. pa rin. Oo. Ngayon, syempre, atat nga kami dahil ng sayang ang oras. Ang ginawa agad namin, hanap agad kami sa marketplace ng mga nagbebenta ng cart. Yung mga ano used, lang, mga mga second hand lang. Second hand. Oo, kasi kung bibili kami ng bago na na cart, mahal. So ang ginawa namin, kahit yung bulok-bulok na cart, meron kaming latero tsaka mekaniko. Nag-hire ako ng mekaniko at latero para buuhin yung cart. Paris cart. Oo. So, di kinumpleto na namin. Siyempre, dapat bago mo ma-execute yun, kailangan kompleto ka muna sa bahay, kompleto ka sa cart. So, nagbumili kami ng unang 3 cart muna. Siyempre, dahan-dahan yun eh. Hindi mo naman din mabibigla talaga kahit gusto mo 50 agad. Pero target namin, within siguro 2 months, ma-execute talaga agad yung 50. So, unang nilagay natin dito sa Orthopedic. at Sa saka sa, Banawe. at saka sa Dito, sa Valenzuela. Banawe. Oo. Sa Banawe. Saan sa Valenzuela? Doon lang, sa may kanto lang namin. Sa may... Sa may Ulfu. Olfo. Sa may Fatima. Tapos yung isa sa Banawe. So naghanap din kami ng parking doon kasi ang layo nung Valenzuela sa Banawe. Oo. Tapos ang nakakatuwa pa noon, nung first day, yung 3 namin sasakyan, nakaabang din doon kung parang gumagana. kumbaga may nagtitinda ng cart, tapos may 3 nakaparking, kala mo customer, yun pala, kami yun. Kasi inaabangan namin, may kakain ba? May kakain. May bibili ba? Ano bang mga problema nito? Siyempre, nagre-research Oo, pa ng nagre-research time na yun, kami. Matindi nun, hindi namin alam kung ba't kami napunta sa Paris. Wala naman talagang marunong magluto ng Paris sa amin. Oo. So sa isang araw, nag-iikot kami nito, isang araw, siguro 10 parisan lang. Yung nagugulat yung may-ari ng Paris, yung nagtitinda. Kasi isang subo lang kami, tapos tapos take out na. Tikim lang kami, tikim. May nakainan pa nga kami, Paris, marami Paris naman luya. yung laman niya. 3 laman, 7 luya. Paris luya. Oo. Maanghang yun. Maanghang yun. Banghang. So, suddenly, nakita namin doon, yung una nga namin mga tao nag-alisan eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Paris na lang. Hinahabol ng Red Boys. Yung Red Boys, yun, sa Valenzuela. Valenzuela. Sa Valenzuela, Red At Boys. saka ng mga enforcer. Kasi pala, Enforcer, nagiging struggle pala ng mga ng mga vendor. Shout out sa mga vendor na mga na mga kasama natin na talagang lumalaban sa araw-araw. Talagang nakita namin yung struggle na sabi nga 7,000 to 15,000 ang kayang kitain kung walang nanghuhuli. Oo. Pero pag may nanghuhuli pala, edi tataboy ka, hindi ka makakabenta. Edi ang ulam namin paggabi, pares. Automatic Minsan yun. bata, may bigay pa yun no? Hindi Hindi ka makakapagbigay o wala naman. So, yun. Nag-execute kami ng 3. May sumobra pa nga kami 2 tricycle. Dapat pa 5 na. Hindi namin nagamit. Sabi ko dito, kay Pare Kit, pare, hanap tayo ng branch. Gayahin na lang natin yung Sabi niya sa akin, pare, may mali. Sabi niya, may mali. Sabi niya, Anong mali? Anong mali? Sabi niya, hanap tayo ng branch. Oo. Kasi, nung nagkakaproblema na gano'n, since nga may financial problem kami that time, kahit ngayon meron eh. So, nung time nga na yon, kailangan namin ma-execute agad. Walang
walang atrasan. Kumbaga kailangan namin kumita ng pera. Sabi ko hanap tayo ng branch. So nung time na yon may natitira na lang kami parang 1.5 million. Hanap kami ng branch, siguro in Quezon City or Makati, Malate. EDSA. Basta yung alam namin may foot traffic. So ginawa namin ni Kit. Umikot kami dito sa ano. Ano yun Ilang scout meron dito sa Timog? Ang alam Itong scout area. ko na more than 10 eh. More than 10. More than 10. Tapos may ibang street pa dyan, di ba? Siyempre may, Oo, may, nandyan yung Jamboree, yung may Mother Ignacia. may Mother Ignacia, Pero may Panay. puro one way yan lahat, di ba? Oo. Halos puro. Di ba yung, Halos di ba yung one daan way. dito sa Timog, ano, ganun? One way, Oo, di ba? zigzag yan. Zigzag. Kumbaga kung iikutin mo lahat yan, Tatahiin mo zigzag talaga ka. yan. Oo. Pare, tinahi namin yun. Tinahi nyo. Tinahi namin yun. Pumula sa may ABS ABS. Hanggang, simula ABS hanggang dito Oo, sa Roses. Sumagad kami doon. E-road. Ang una namin ginawa, sumagad muna kami hanggang EDSA. Di ba yun EDSA. ang pinakagilid Oo, ng yan ang pinaka- Timog eh, di ba? Yung triangle Timog, ng South. Tomas Morato, di ba? Yun yung pinakagilid. So mula doon, inikot namin yun isa-isa. Nagano kami? Gotcha. Nagtahi talaga. Parang more than 10 kilometers ata Nagano kami? biyahe nyo nun tol. Nag-Timog Loop. Timog Loop. Oo. So tinahi namin yun isa-isa. Suddenly, wala kami nakita. Wala talaga. Meron. Grahe. Sabi niya, tol. May nakita yata kami dito sa may something scout dito. May scout. May nakita kami pero sabi namin parang Maliit. maliit. Oo. So, sabi ko baka hindi tayo para sa ano. Baka hindi tayo para sa Timog. Pero alam naman ni Lord na nangangailangan na kami that time. Pero buhay pa rin naman yung mga ano. Buhay pa rin naman yung mga card that time. Kumbaga, naghahanap na kayo ng other options. Oo. To expand, parang ganun, para mas less yung huli, mas peaceful yung operations. Oo. Kasi wala nang atrasan eh. May ano na kami, may mga tao. May tao na. May bahay na. Ang laki nun. Para yung upa namin dun sa bahay, 100,000. Ay, kailangan talaga i-expand. Eh sabi namin nung time na kaka-50 yung card, simple lang yun eh. Eh yun pala may huli. Eh kaso, lately lang natin na-realize yung huli. Hindi, a week after, na-realize na rin naman na-realize na na natin may yung huli huli. pala yun. Okay. So, tinahi namin yung Timog. Nag-loop kami dito. Wala kami nakita. So, nung wala kami makita, Mga ano yun, mga 8:30 ng 8:30 ng umaga natapos kami parang alas 12 kasi may tinitingnan din kami, baba kami sa sakyan, wala kami makita. Kumain kami dito sa may Mother Ignacia. Mm-mm. So may... Nung kumain kami sa may kambingan dyan, shout out kay paring Rodel. May Shoutout, pare. may kambingan dyan. Sabi ko parang okay yung pwesto niya dito banda sa may tabi niya. So Mayero. tinanong, Puriyero yun. Hindi, yung dito muna sa parking lot niya. Oo. Sabi ko dun sa Parking stop yung niya, kainan kung pinapaupahan ba to kasi parking lang naman eh. Oo. So parang sabi ko, mamantahan lang muna natin, tapos lagay tayo ng parang kahit yung cart natin doon. Ang mahalaga lang, yung cart natin, May pwesto. may pwesto. So sabi nung stop na yon, sabi niya, boss, hindi pinapaupahan yan. Pero, dun sa likod nito, yung may yero dyan sa may tapat ng Burger King, pinapaupahan yan. Bakante. Bakante. Pero hindi pa pala sure na pinapaupahan. So Tingnan inikot namin. Laki. Parang 800 square meter. Laki yun. Oo. Sobrang laki. So nung pinasok namin yon, sabi ko, pare, ito na. Ito na kako yung hinahanap natin. Buti nagutom kami. Kasi uwi na dapat kami. Wala na talaga eh. Biruin nyo yun ng dahil sa gutom. Dahil Ano sa sabi niya gutom. sa akin ni Parin Jude? Pare, ikutin po ulit natin, baka meron. Sabi ko, wag na. Wala na yan. Lipat na dapat kami ng Malate. Oo. Oo. So nung kumain nga kami, sabi namin, ito na kako. Sabi ko dun sa kapatid ko kay Jade, nag-iwan ako ng number. Sabi ko, pare, please, talagang nangangailangan kami. Tulungan mo kami. Maibigay yung number namin or makuha namin yung number nung may-ari. Tawagan mo kami. So sabi nung pag binalikan namin the another day, sabi niya, mag-send daw kayo ng proposal. So nung nag-send kami ng proposal, medyo yung may-ari kasi busy. Sabi ko dun sa kapatid ko, kunin natin yan, whatever it takes, magkano man yan or kung anong labanan, kunin natin. Kasi yun talaga yung perfect na pwesto. So ang inaasahan lang naman namin, kahit 200 square meter lang pwede na. So nung time na yon, edi parang siguro inaman pa bago nakuha. Parang nawala yung nandun pa rin yung pwesto, pero hindi na, parang nawala na sa isip namin. May mga dumaan na ibang
Ibang nakita location. kayo ibang Oo, location. ibang location. Hanap kami, malapit. Pero ako, kinukulit ko pa rin na baka makuha namin. So, nung ano nga, final meeting kami. Nag-down kami, medyo malaki din yung dinaw namin. Nung dinaw na namin, ito na kamo, pare. Paano natin papagawa to? Kasi ano lang Hindi pare, ang matindi nun, bago nangyari yun. Hapon, inaman, sabi mo, Jade, kulitin mo si madam. Last one chance na lang. sabi ko last chance na. Kasi wala talagang reply. Wala. Kahit Wala. anong kulit mo. Pero nakapagpadala na kami ng Email ano. kami, nagpadala ng sulat. Gagawin ko nga sana yung proposal, papadalan ko na ng demand letter eh. Joke lang. Di, syempre, kinukulit ko nga, kinukulit namin. So, last one time, nag-reply pare. Meet up tayo. Asap yun. Asap pare. Alam mo yung mga hindi pa kami nakakaligo kasi walang Yun. gawan. Tara, ligo! Pak! Mga 30 minutes lang, Akala lahat ko kami tol, hindi na nakaligo. kayo naligo eh. Oo. Pumunta agad kami ng Timog. Timog. So, nag-meet up kami. Sabi naman ni ma'am, okay ba sa inyo to? Tong pwesto na to? Kaya ba tong upahan ng pares? So, kami naman, siyempre, medyo sanay din naman na before, nung may hanap buhay, sabi ko, tingin ko kaya naman. Pero without knowing, kasi nung time na yon, nagkokontrahan pa rin yung ibang kasama namin kung papatok ba tayo sa Timog. Kasi, alam mo naman Timog, medyo High-end. high class. Oo. So isa lang sumentro sa akin. Sabi ko, dito kasi puro high class. Ang pinaka-common na lang din na pagkain, di yung mga fast food, Jollibee, Burger King. Sabi ko, ayan o, kako, ilan ba yung empleyado na nandito sa Timog? Sa bawat building na makita mo sa O, team. sa bawat building, sa hotel. bawat mayayaman na kumakain dito, sigurado may nagsaserve dyan. Totoo. Tama naman yun. Sabi ko, sigurado, yung mga nagsaserve dyan, at saka yung mga lasing na umiinom dito, kumakain din ng pares yan. At one time kasi, may pinuntahan akong kaibigan. Kaya rin naging inspiration ko na i-innovate yung pares. Ganito kasi nangyari. So parang, di ba, meron nga tayong malalaking paresan dyan. Yung medyo high class na pares, di ba? Nandyan si Pares Tiro. Nandyan si Well-known na Goto Tendon. Ito tendon. Yung mga si Sir Jonas, di ba? So, medyo minsan parang yung masa nahihiyang pumasok kasi medyo maganda, talagang idol yung mga yun eh, di ba? So sabi ko, may sinamahan akong isang kaibigan, mayayaman para yun nandun. Na-invite lang ako. Alam mo ba si Nerve sa amin kung ano? Ano? Ano pare? Papaitang baka. Papaitan? Paitan. Papaitang baka. Okay. Mayayaman yung katabi ko, naka-Rolex, naka ano. Kumakain ng papaitan ba? Kumakain ng papaitang baka. So nagka-idea ako, sabi ko, siyempre pare, di ba? Yung papaitang baka, ibig sabihin, dumi ng baka. Oo. Yun. Tsaka mga Laman loob, laman laman loob. Lamang Oo. loob. So, kung isa-serve pala siya ng maayos, kung isa-serve pala siya ng taong malinis, kakainin din pala ng taong mayaman, di ba? So sabi ko, nagka-idea ako, bakit hindi natin gawin? Yun nga, nung bago nga hanapin yung pwesto na yan, ba't hindi natin gawin, i-innovate natin yung pares? Bigyan natin ng buhay yung pares. Alam ko naman na may Goto Tendo na, may pares si Tiro. Pero bakit hindi natin pagtagpuin yung masa at saka yung High class. high class na tao? Ba't hindi natin pagsamahin na kumbaga, kung ikaw mayaman, gusto mong kumain ng pares, na kanto pares. Dito Kasi sa pares. yung kila Boss Pares si Tiro at kila Boss Goto Tendon, yung pares na matamis. Sabi ko, bakit hindi natin gawin yung pares kanto, medyo bigyan natin ng buhay, bigyan natin ng halaga. Oo. Bigyan natin Bigyan natin ng space, di ba? Bigyan natin ng shine. So sabi ko, ba't hindi natin gawin yung pares kanto, dalhin natin sa maayos na kainan. May parking, may upuan, even yung bata na 1-year-old baby, kaya mong dalhin, hindi aircon, pagsamahin natin yung equality doon, na pag nandun ka sa kainan na yun, walang mahirap, Pag pumasok ka, walang mahirap, walang mayaman. So, doon na nabuhay yung kwento nung konsepto nung Pares, na Mr. Pares brand sa Timog. So, nangyari, nakuha na nga namin yung pwesto. Alam mo ba bago matayo yan, kung magkano natitira doon sa bank account namin? magkano tol? Nag-New Year yun ha, Nag-New Year din yun. ha? Yun. Parang gantong panahon yun. Parang meron kami that time meron kaming 30 employee galing doon sa negosyo namin dati. At saka bukod doon sa cart. Bukod sa cart. Agriculture yun. Agriculture, okay. Dapat kasi mga 15 days pa before buksan, pagtingin ko doon sa bank account ko. Alam mo kung magkano na lang pare? Magkano na lang? 3K.
bukas magpapasahod pa kami ng tao. 3 kiyaw. 3 kyaw na lang, pare. Papasahod ka sa 30 katao. 30 ka tao. Tapos 3K. Siguro baka tigsi 50 na lang sila doon. So sabi ko, doon sa kapatid ko at kay Tolkit, sabi ko, pare, kailangan na natin buksan to. Kahit Whatever ano ba it yan? takes, buksan na natin to. So nung time na yon, inopen namin with a blessing, walang kung ano-ano. Kami soft Kung opening. anong nandun yun lang. Kung ano yung nandun. Pagka-shine natin, kung ano Open na. meron. Kung ano meron doon, pagka-shine Bahala na tayo natin. Ganyan. So ano lang, common lang na bukas. Yung parang pagising ng mga tao sa umaga, bukas na. Ganun lang yung nangyari. Walang idea sa lahat. So, normal na sales. May kumain, may wala. Ang empleyado lang namin nun, empleyado lang namin nun parang 5 sa umaga, 5 sa gabi. 5 sa per shift, 24 hours nga eh. Kailangan mong sulitin yung bayad mahal eh. Oo. Oo. Sulitin mo yun. Sulitin mo, sabi ko, kung di natin bubuksan to ng madaling araw, inuupahan din natin to eh. Sayang. Bakit? So, syempre Bakit pare, mo tayo sa- maximize natin yun, di ba? Maximize. So, sabi ko, buksan natin to. So, ang gagawin namin, 5 sa umaga, 5 sa second shift, 3 sa gabi. Kaso, kami nagluluto nun. Oo. Kami nagdadadad sa harap nun. Yung kulang sa tao, pare, kami na. Pupunan nyo. Pupunan na namin. Actually, doon ko kayo nakita. Oo. I mean, nakapunta ako ng Mr. Pares second day. Second Oo. day. Second day. So, nung nung time nga na yon, 13 lang tao namin. Kasya na. Kasi ngayon, ang isang shift, 10 to 13 na eh. Mm, So, nung time na yon, wala na nga pera. Pinilit namin buksan kahit anong kulang pa. Parang yung iba, na lang, credit card na lang kahit konti. May natulong din naman yung credit card. May natira pa naman kami kahit papaano. Pero yung talagang puhunan, 3,000 na lang natira. Yun na lang Nanghiram na lang kami ng credit card. So, basically, na-open si Mr. Pares dyan. Hindi nga namin alam. Alam mo bang, 1 week before, hindi pa namin alam kung anong pangalan. Yun ang matindi. hindi, alam ko yung kwento na yan. Matindi yun. May Kabayan Pares. ibang pangalan nun. Hindi, dati kasi ang unang Pares natin, Pares tayo eh. Pares tayo. Yung card pa. Pares tayo. Wordplay. Pares Wordplay. Tayo. Oo, di kaya, double meaning. O di kaya, Pares ni Juan. Oo. Kabayan. O di kaya, ng Pares ni Tomas. Since ng Tomas Morato. Pares ni Tomas. Dami. Libong pangalan. Di magkasundo yun eh. Hanggang dumating, kumain kami dito sa Mr. Kebab. Mr. Sa Mr. Kebab, pare. Mm. Kain tayong Pares. Mr. Kebab? Sabi natin, yung Mr. Kebab, daming kumakain. Pila lagi yun. Oo, Hanggang ngayon. Parang Hanggang ngayon. parang naging... Blockbuster yun. Dito ba na-conceptualize yung Medyo, pinaka-pwesto? sabi namin, ganito rin yung pangarap namin, ganito karaming tao. Dapat ganito rin karaming tao nakakain Pila. sa atin. Pila. Naghihintay talaga. Yun lang yung pinapangarap. So sabi nito, ba't hindi na lang Mr. Pares? Si Mr. Pares nasa Mother Ignacia, nasa Timog. Si Mr. Kebab nasa West Ab. Oo. Oh, West Up. Shout out ng Shoutout kay Shoutout Mr. kay Kebab. Mr. Baka Kebab. naman. Sarap dyan. So, sabi nito, ba't hindi na lang Mr. Pares? Sabi ko, parang, hindi kaya pare, medyo parang hindi maganda kasi parang English eh. Mm. Tapos common na Pares na masa yung binibenta natin. So, wala na. Malapit na. Kailangan na magpa-print ng tarpaulin. Pinaprint na namin yung Mr. Pares. Wala nang isip-isip yun. Bahala na. Wala nang second thought. Wala na. Basta, sige, yan na. Okay na. Pinagawan ko dun sa kaibigan ko. Kay Paring Jay sa Mindanao, taga Mindanao pag gumawa ng signage. Ganda nung... Edit pati niya doon. Edit, pare. Oo, galing nun. Alam mo bang bayad ko dun kung magkano lang? Magkano to? Kung hindi 2,000, 3,000 lang. Maganda Dun sa Sa logo. Sa logo. Kasi shoutout hindi kay naman natin Paring alam Jay, kung wala din akong pera that time eh. Oo. Dahil magkaibigan kami, minurahan niya lang. So padala agad ako. Gulat din ako. Ganda rin naman. Pinalakihan ko agad pinalakihan agad namin yung signage. Oo. So nung nag-open na, normal lang. Parang kanong sales natin? 20,000? 20,000. Parang ganun lang. Parang 20,000. 10,000 sa 3,000 sa umaga, tapos 10,000 dun sa medyo paggabi, tapos sa third shift parang 5,000 lang. Basta mga ganun lang, pare. Yung mga first day na ganun. So, malakas lang sa tanghali, tapos wala na namang customer. And then, second day, medyo nag-22,000. Third day, 23. Utay-utay. 30. 40.
So, nung ika-15th day, malaki din yung inuupa natin doon sa Yung renta. eh. Sabi ko, oo. hindi pwedeng ganito to. Kulang to, may kulang. Sabi ko, pare, saan ang diskarte natin dito? Madidisgrasya tayo dito. Kasi, magkano lang eh. Pero nung ika-15th day naman, nag-60,000 naman. So, nung kinenta ko, magkano ba yun? Mahina ako sa mate. Ano yan, Tol? 3 times 60,000 times 30. 60,000 times 30, 181.8? Sabi ko, pwede na. Nung nag-60,000, pwede na. 10. Pasok. Pasok na. Medyo makahinga-hinga na tayo. Nung nag-60,000, ang ina Sabado lang pala yun, kaya nag-60,000. Weekend. Weekend Hindi, lang. Weekend nandun lang, ako. weekend Nandun lang ako pala nun. yun. Bago yun pala, yung ika-15 days, Saudan ba? Saudan. Kaya pala maraming tao. Kaya wala ano. Saudan. Kasi St. Paul Ano pala nakaganyan siya? si St. Paul dyan, nakabasbas eh. Alam mo ba pare, nung bago magbukas yan, pumasok ka ng simbahan ng St. Paul, Oo. maraming santo doon. Madami. Alam mo yung literal na hawak ka sa lahat ng santo. Literal na hawak ako sa lahat ng santo nun. So, magsasahod nga. Sabi ko, malakas na. Ka-15 day ah. Weekend lang pala nun. Nung Bagong lunes. sahod- bagong sahod lang pala tao. Nung lunes, Bumaba. 30 mil na naman. So, nung time na yun, sabi ko, kailangan natin diskartehan to. Sabi ko, para isang diskarte natin dito. Basically, nanonood din kasi kami ng mga trending na video ng mga vlogger. Kain. So, ang ginawa namin, yung mga staff namin, sabi ko, comment nyo, Mr. Pares Timog, subukan nyo naman. Mention. Tapos nag-message din kami dun sa Facebook Sa page nila. Facebook page niya. Parang ang unang na message natin si Paring Lois. Si Lois. Oh, si si Paring Paring Lois. So, nandiyan ka na pala nun, di ba? Oo, magkakasama na tayo nun. Oh. So, minessage namin si Paring Lois, si Paring page ni Juan, si Peg Jiwang, tsaka page ni Wang, si Ma'am Mary. Si alam Ma'am ko, Mary. yan, si Tolkit ang nag-message dun. Si kay Kapud Mary Trip. Kay Carmen. Ma'am. Kay Ma'am. excuse me. So, nung Sir Kabud Trip. si Kabudrip, minessage din namin. So, nung dati nga, normal lang na yung kumakain sa atin, yung mga nadadaan lang talaga. Sabi ko, kain na kayo dito habang di pa mahabang pila, nihabangan ko kunwari yung mga pag mahaba na pila dito, mahirapan na kayo kumain. Pero ano lang yun, kumbaga pangarap lang. Yung mga dumadaan ba, syempre tingin lang sila, ano ba yan, ganun lang. So, nung nag-vlog na si Lois, Sir Lois. siguro sa 10 customer, may 2 galing na sa kanya. So sabi ko, ayos. Sir, saan kayo galing? Saan nyo nalaman yung sa napanood namin kay, kay Lois. So sunod naman page ni Wang. So nadagdagan na naman ng ng 3. Galing na sa yung sa 10 customer, 5 na yung nanggagaling dun sa vlogger. Sabi ko, ayos. So kinontak ulit namin si Ma'am Mary. Ma'am Mary, try mo naman tong And then, nung ika-18th day, dumating naman si Kapudrip. Without knowing Kapudrip naman, syempre, normal na vlogger. Yun lang naman ang kilala natin. Hindi naman natin basta sabi nga, kung saan may masarap, tsak na pupuntahan, di ba? So, pumunta si Kapudrip. Sabi ko, Kapudrip, parang awa mo na. Palakasin mo naman yung parisa namin. Eh di, sabi niya, sir, mga mga 3 days, 4 days bago ko ma-post. Di, bayaran ako sa bangko noon alas 12 ng tanghali. Nakita ko nag-post si Kapudrip, di ba? Nag-post siya, nag-post. Nag-post, pare. Pag-post ka mo ngayon, mga 1 hour. 1 hour pa lang, no? 1 hour, 2 million. Iyon na. Sabi ko, ito na. Pagdating pare ng hapon, alas 5, 6 million. Sabi Dami ko, nun. patay. Pagbalik ko ng Parisan, yung parking pare, alam mo yung ahas, ganun yung pila ng tao. Naka 8. Nung time na yun, wala pa tayong parking sa gilid. Oo nga, sa harap. Nasa harap. Sa harap Sa lang. harap. Nandun yung tao. Kalat ang tao. Hindi. Hanggang si Kuya yun. Yung time na yun, nabuksan na natin yung parking sa gilid. Nung saktong araw din na yun. Ay, oo. Kaya naanuhan nila yun na doon nila napwestuhan. Ngayon, nung time na nandun na si Kapudrip, di nung mga unang araw, hindi kami naubusan ng stocks, relax lang. Oo. Hindi kami pinapawisan. Pag kailangan lang tumulong, pumasok si Kapudrip, bang! Umepek. Lahat Yung ng ginawa tao niya. galing kay Kapudrip, pare. Yung 10 na tao, Yung parang 6 million nung hanggang alas 6, parang 1 million yung pumunta doon. Joke lang. Hindi naman. Pero sobrang puno dami. talaga. Puno. Baha. Pagdating ng alas 10 ng gabi ka mo, nangyari.
ubos. Tuloy. Ubus ang stock. Walang stock. Walang Inabot nung parang komisari. Inabot, no? hindi kinaya. Parang Wala pa kami alam- komisary nun eh. Parang alam ko nun nung time na yun, parang alas 2, pinapakat na natin yung pila. Kasi Hindi, nung first day na yon, nung biglang nag-boom, parang 11 lang, sarado na tayo, cut off na. cut off na. Gabi, Oo. 11 ng gabi. So, medyo siyempre yung mga customer natin na-disappoint din. Kasi Oo, haba ng layo ng layo pinanggalingan. ng pinanggalingan, Nakapila Taguig, sila. Marikina, nakapila, tapos nag-catch up, nakakaya. Yung alam mo yung ano, alam mo yung taong inutusan ko, sabihin mo nga dun sa ano, sa lalaking nakapula. Hanggang dun na lang sa kanya yung ano, yung Oh, yun. sabi Yun. niya, ba't boss, hindi ko magsabi? Eh kung banatan ako nun, haba nung pila, tapos sasabihin mo sa akin ano, ng Sabihin ko doon, tama sabihin na. mo cut off na. Eh syempre, yung pila na yun, ang haba, nandun na siya malapit na, tapos sasabihin mo cut off. Boss, ba't di ka magsabi? Sabi sa akin. Ngayon, di cut off. Di try na naman kami magluto ng, kasi yung rice cooker namin, 2 lang. Yung salangan namin ng Pagnet. prito, ano lang, ng 2 lang din. Yung pang common lang na sales, di ba? Kasi syempre, pag nagbi-business, ang akala naman natin, ano eh, ng dahan-dahan lang. Minsan lang may blessing talagang dumadating Opportunity. na opportunity na Hindi yun natin lang din, inaakala. thank you lang din kay Lord na hindi natin inaakala. Pero kumbaga, kami naman, sanay din kami na yung dahan-dahan paghahanap buhay, eh, yun talaga yung basic na knowledge natin. Pero yun nga, minsan may answered prayer tayo na nangyayari na hindi mo inaasahan dumadating. Pero hindi pala, ang natutunan lang namin doon, hindi pala lahat ng problema ay masama. Sabihin may There's good a problem. time pala na ano, na may mga problema na good problem. Good problem. Titingnan mo lang kung saan ka puposisyon. So, nung time na yon sarado kami hanggang umaga. Nag-open ulit kami alas 6. So, syempre alas 6. Okay pa. Pagdating Kaya pa, ng alas kaya pa 11 ng tanghali, pare, sarado na naman. Nauubusan na naman. Doon na tayo nag-decide na Hindi pa. hindi pa yon. Nag-open tayo ng alas 6 ulit ng hapon. Hapon. Oo. Ang operation nun, ganito eh. Parang pinutol Open ng lang alas 6 ng umaga, Para makapag- sarado ng alas 12 ng tanghali. para makapagluto. Open ng alas 6 ng hapon, sarado ng alas 12 ng gabi. Ganun yung nangyayari. Nagputol-putol. May 6 na oras Parang- sa pagitan para magluto. Parang 2 days na ganun yung Ganun nangyari. yung sistema. So, ako naman, daming tao. Eh, medyo, alam mo naman, na ngailangan, pumunta agad ako ng Paranaque, pare. Sabi ko, okay. Nagsasara-sarado pa, di ba? Parang, on off. Maraming tao. Iniwan ko to. Iniwan ko yung si Jade. Punta agad akong Paranaque. Hanap ako ng pwesto doon. Magbubukas pa ako. Sabi ni Jade, nasan ka ba? Bakit wala ka dito? Dami-daming tao. Dito ako sa Paranaque. Naghahanap ako ng pwesto. Sabi niya, putang ina. Mamamatay na kami dito. Nandiyan ka pa. Daming tao. Oo, Sobra. away kami. Sabi ko, dapat buksan na agad natin. Nangangailangan tayong pera eh. Eh di, uwi ako. Sarado. That's the time, nag-meeting kami. Sabi niya, papatayin mo ba ako? Nang papatayin mo ba kami dito? Dami-dami ng problema dito. Naghahanap ka pa agad ng bubuksan. Pero good problem yun. Pero good problem yun. So, that's the time, nag-decision kami nung gabi na yun na mag-close muna. Pero yung pag na yun, na parang pahinga. Pahinga muna tayo. Buffer yun. Pero yun pala, yung 2 days na yun na pagsasarado namin, yun pala yung 2 days na walang pahinga. Nagpapalakas. Kasi biglang bili kami ng maraming kaldero, Yan. Dagdag freezer. bili kami ng maraming freezer, bili kami ng maraming kawali. Ang pinakamahirap hanapin nun, saan ka kukuha ng 60 na empleyado ng 2 days? In just 2 days, Kailangan natin. ng 60 60 employees nung time Pero na syempre, hindi agad natin na perfect na yun, na Nabuo. 60 agad. Nabuo agad. Hindi agad. Syempre, doong time na yon sobrang dami. Ang isang ship yata, 20. 20. Tunay. 20 yun. 20. Kasi sobrang dami talagang tao. Nun. So, binawasan pa namin yun para sa komisari na magpe-prepare. So, parang ang una, 40 lang muna. 12 oras sila, pare. Talagang alam mo yung pumasok ka ng fresh, paglabas mo, ka na. mandirigma. Mandirigma ka na. Yung parang Mandirigma. lumaban sa gera. Tapos 12 hours ka. So, edi masaya naman. Okay. Siyempre, may pahinga yung 12 hours natin. Oh, pero ang nangyari, yung sasakyan namin nga na Innova eh.
Di sa Valenzuela kami nakatira. Hatid sundo yun eh. Hatid sundo, Wala, pare. wala yan. Valenzuela pa tayo nakatira eh. Alam mo yung Innova, ilang seater yung Innova? 7-seater. 7-seater. Pinakamasikip, 8, no? 8. Siyam. Ilan ang isang ship natin nung nagbukas? 22. Nung nagbukas tayo, 20. na, 20 sa tatlong shift na yun. Pagbaba, oh. Kala mo nakalowered yung Innova, oh. 1, 2, 3. Puta, 20 yung bumaba doon sa Innova. 20 yung bumabas eh. Masintabi po sa LTO. Yung katabi na ano, yung katabi ng sakyan. Oo. Tayo na binilang yung ano, yung lumalabas sa Innova. Saan gagaling to? Yung Innova, naging clown car. Naging naging coaster. Naging coaster. Talo pa yung UB. Yung UB Dati yun, Express. dati lang yun. Dati lang yun. So, yun na, nang pinasok na nagpasok na kami ng 60 employee direct kung saan kami kumuha. Basta kung sino walang trabaho dyan, mag-apply. Pasok. Pero, ang kagandahan nun, yung mga pinasok na tao nun, hindi pa rin ito nakakalimutan yung mga tao dati nakasama namin sa dating negosyo. Sabi niya, Tol, may mga tao tayo na dati na nawalan ng trabaho, sama natin yung mga yun. So, Priority. dating nasa farm, ngayon nasa Parisan na. Farm to par. Farm to Pares. Ngayon, sabi ko nga, tinanong ko minsan, bakit ba tayo, ano bang goal natin dito? Bakit tayo nandito sa Parisan? Bakit natin ginagawa? Sabi ko kay Tolkit, diniscuss ko. Tinanong niya sa akin, pare, bakit ba natin to ginagawa, Pares? Pwede naman tayo sabi ko, Tol, ba't natin ginagawa itong Parisan? Bakit inuuna natin yung mga nasa Mindoro, ang dami-dami namang naghanap ng trabaho dito sa city, sa ano na. Mga lokal dito sa Maynila. Mga lokal. Alam mo yung pahinga kayo, tapos kwentuhan kami dalawa. Sabi ko tatlong bagay lang natin to bakit ginagawa. Simple lang. Unang-una, ang goal natin is makapagpakain ng murang pagkain na affordable sa masa. Yun ang una. Pangalawa, makapagbigay tayo ng trabaho. Kasi dun sa probinsya namin, marami rin naman trabaho pero marami ding walang trabaho. Pangatlo, para makabayad tayo ng utang. Yun yung, top 3 yun. Pero yung top 3 yung tatlo na yun, Priority. yun yung priority. Pinaka-priority So una, makapagpakain ng abot kaya at magkaroon ng equality between masa, mayaman, sinong tao ka man, doktor, abogado, artista ka man, nasa laylayan ka man. Pag pumasok kayo dito sa Parisan namin, pare-parehas lang tayong tao dito. Kung gusto mo ng kanin, kumuha ka ng kanin. Gusto mo ng sabaw, kumuha ka ng sabaw. Gusto mong kumain, Pag may pila, pumila ka. So, yun yung una. Pangalawa, yun nga, makapagbigay ng trabaho. Kasi may pinag-aralan ka man, hindi ka man, graduate ka man, meron nga tayo dyan, hindi talaga nakapag-aral. Pero yun lang yung goal namin na makapagbigay ng trabaho. And then yun nga, makabayad ng utang. So basically, yun lang pinanghawakan namin, kahit puyat. So, dahan-dahan, nung balik tayo doon na lumakas na, so talagang piyesta. ang tao. Piyesta talaga yung nangyari. Na-overwhelmed din kami. Sabi ko, ito na yung sagot dun sa sa mga dasal namin na, kasi yun pare, yung sitwasyon namin na yun noong February 31 tayo nag-open 2024 dun sa sa Mr. Pares Timog. Do or die yun. Do or die talaga yun. Yung literal na die or do. Do or die. January 31. January 31 tayo nag-open. January 31. January 31, parang February 21 or 20, dun tayo sumabog. Dun sa mga tulong ng mga naging kaibigan natin vlogger na nagpapunta. So, sorry po dun sa mga hindi namin naserban or medyo nagkaroon ng inconvenience dun sa pagpunta doon kasi talagang hindi rin namin inaasahan na ganun yung mangyayari. So, Pero it was an experience. oo. So, nung time na nga na yun, dahan-dahan, na-correct din naman namin. Na-correct din natin, di ba, Tol? Napag-aralan natin. Ba't namin? Nandun ka na nun. Nag-resign ka na sa trabaho mo eh. Nag-undertime ka nga pala. Sorry pare. Nandun ka na nga Okay lang, pala. pare. Nakalimutan kita. Pero Napasarap yung kwento ko eh. yung time na kinikwento mo yan, going back,
nung kinikwento mo, puta na na-reminisce ko yung yung mga napagdaanan natin. Mga Kita nangyari. ko yung pila. Naiiyak ka. Naiyak ako, pare. Sorry, sorry. Naiyak nga. Kita ko yung pila. Dati, nung nag-start si Mr. Pares, maikwento ko lang yung sa Sige, point ikaw of naman. view ko, no? Napapagod na ako eh. Point of Ikaw view ko naman, naman. Yan, point of view ko naman, maiba. Nakwento mo siya sa akin, December ng 2023. Pumunta ako sa Valenzuela. Doon na kayo sa Valenzuela Sa Dolorito. Sa Fatima. Hindi, doon na sa Sa Malaki na. Sa Malaki, sa building na, no? Oo, May pumasyal katabi. ka na. Nagkaayaan ng inuman. Pero hindi nyo pa sinasabi sa akin noong time na yun eh. Parang bigla nyo na lang isiningit sa akin, medyo tipsy na tayo nun. Pare, may nilalakad kaming business. Walang-wala na talaga, nag-start kami sa ganito. May tinatayo kaming paresan. Tinanong ko kayo, pare, saan to? Saan yung paresan? Pare, sa Timog lang. Saan sa Timog? Yun ang tanong ko eh. Saan Siguro sa lagi Timog? ka dun, pala inom ka siguro, no, pare? Hindi naman, pare. Madalas talaga ako doon, aaminin ko. Oo. Bakit Nung nakita sinabi kita doon sa may Quezon Ave? Nakatigil ka na sa may tapat na Mercury. Sira yung sasakyan ko noon, Yung pare. banda sa may bago mag Mercury diyan, Actually, nung may lagi time may na- nasisiraan. Hindi ko alam kung ba't parang nakita kita doon. may time na nasiraan talaga ako doon. Napalit lang ng gulong. Medyo pumasok muna at para magpalit ng gulong. Si Sarandel lagi rin doon nasiraan. 'Di ba? Ayan. So, yun nga. Nung sinabi mo sa Timog, Mother Ignacia. Saan sa Mother Ignacia, Timog? Corner. Doon sa Ginugol corner. pa namin Ano ko ito? Tol, kapitbahay nyo lang si Tito. Ayun, Tito Armin, Tito Tito Armin. Lagi ako, nung time na yun, lagi akong nandun. Shout out Everyday. sa sa Agilion Shout Shout out, out, Agilion Agilion. Cargo Express. So, yun. Tol, sinisilip ko lang yan, yung rooftop de Tito. Tanaw yung pinagagawa niyong paresan, yung dating inasalan, tapat ng Burger inasalan yun, King. inasalan. kasi ano yun dati, JJ's. 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 JJ's Tunan, inasal. tunan. So, sabi nung iba, di ba JJ's to dati? Opo, JJ's po. Pero hindi ko alam yung JJ's. Tapos may steak dyan sa likod. Opo, malakas yung steak dyan dati. Kahit hindi. hindi ko alam yun, hindi ko inabot. Hindi yun, mo pare. inabot? Doon lang kami sanay sa sa Mindoro Hindi naman namin alam yun So, nung time na yun, nung nasabi mo, Tol, ang lapit ko lang dyan, lagi akong nandyan, lagi akong maganda yung lugar. So, yun nga, dating JJ's, nung sinabi nyo, puta, ayos dyan sa pwesto na yan. Pwesto na yun. O tapos, nung time Pero, na yun, pero December, dati, parin Jack, sabi sa amin nung, bago namin nakita yung pwesto na yun ni parin Jude, patay na lugar talaga. As in, madilim, paggabi. Umiikot kami paggabi nung nakita namin yung pwesto na yun. Parang ano lang yun parang in a right place, in a right time. yan. Yun yung pinaka, nung time na nagbukas, January 31, kinabukasan, nakita ko yung post ng kapatid niya, si Ate Bianca. Nakita ko, sabi ko, bukas na. Yung pinagkikwentuhan natin ng inuman, nabuksan na. Finally, nabukas na. Kinabukasan, punta ako kagad. Tol, kamusta dito? Kita ko yung setup. Nung time na yun, wala pang parking sa gilid. Parang may hakot ka pang estudyante doon nung unang araw mo doon. Wala pa. Wala pa. Okay, nung time na yun, Sabi ko, Jack, magdala ka naman ng mga estudyante mo dito. Sabi ni Jack, sawa na yung mga yun tol sa pare sa Caloocan. hindi. Pero ang kagandahan nito mabalik tayo. Nung nagtuturo ako, may pa-incentives ako. Para magkaroon tayo ng customer noon, nung time na yun, pumupunta-punta ako para tumulong nga din. Paano mo malalaman kung kumain na yung tao? Sabi ko sa mga estudyante ko, lahat ng pupunta sa Mr. Pares sa Timog, may incentive. Plus 10 points, plus 5 points ang pagkakaalala ko nung time na yun. Seat work, quiz, exam. Oo. Ang kailangan lang nilang gawin, naka-uniform sila, picture, send sa akin. Selfie. Okay. Selfie yun. So, Pero, pare, kung ikaw ang teacher ko nun, matik yun. matik yun. Kasi hindi na ako mag-aaral nun. Plus 10 yun. Yung subject ko nun, ang mga estudyante ko nun, graduating eh. Graduating. Graduating college. Ako na yung huling pagsubok nila nun eh. Ako, mahirap pa yung computation pa yung subject ko. Subok lahat sila. Kain Oo. talaga lahat. Kaya nung time na yun, parang nung January, February. Pero sabi ko kay Jack, mag-resign ka na. Dito ka na lang. At ayun nga. Yun, parang Jack.
Naputol muna kita. Yes, pare. Siguro medyo kahit pa paano napahapyawan natin yung yung pagpapakilala natin. Siguro sa next episode, mas dugtungan na lang natin kung paano na buhay si Tagaytay Branch, si Baguio, si Makati, si Malate, no? So, ngayon, sagutin muna natin yung yung mga tanong ng mga viewers natin. Viewers, pare? Meron. Meron. Ito lang natin to eh. Pare, paalala ko lang sa'yo, first episode lang natin to, Kaya nga, self-supporting nga muna tayo eh. Ito, meron ako, pare. Meron. Prepared to. May mga viewers, nagsulat pa sila. Nagsulat pa sila. Ito. Ganito gawin natin. Bumunot ka Okay. at sumagot ka rin. Siyempre. Ngayon, mauna ka na. Mahirap ba yung mga tanong na yan? Aka na. Sige, mauna ka ha. Ito ang tatawagin natin pares ng katotohanan. Sige. Pwede ba yan? Baka naman mahirap to ha. Sino ba gumawa niyan? Mga viewers talaga natin. Mga viewers ano yan, natin ha? Pare, Uy, pina-LBC pa yan. Ina-LBC saan galing? lang. Ha? Kakadating Meron ka? dyan, Mindanao, may Uy. nagsipo nga dyan, may Bacol. Ay, madami Yung din. isa nagpadala Dubai. Dubai? Dubai. Parang yung isa ata dito galing Singapore pa eh. Singapore. Singapore. Basahin mo, basahin Bunot mo. ako ha. Bunot ka. Bunot. Anong tanong? Ako magbabasa. Baka... Ikaw na magbasa. Malabo mata kong pre. Pare, ano po diskarte sa family reunion pag tinanong ka, kailan ka mag-aasawa? Sabi mo, ngayon na. May papakilala kayo. Ano daw diskarte mo? Ulitin ko. Pare, ano po diskarte sa family reunion pag tinanong ka kung kailan ka mag-aasawa? Regards from Dubai. O, ikaw pa na from Dubai. Sagutin mo. Anong diskarte ko sa family reunion? Actually, recently lang pare. Recently lang may nagtanong na sa akin. Family Reunion reunion pare? talaga. Sa inyong reunion, okay? Sa reunion namin. Oo. Girlfriend. Reunion namin dito sa side ko, sa side Okay, ko. pare. Tinanong na ako. Actually, tatay ko pa nagtanong eh. Tatay. Tatay ko nagtanong. Dapat sinabi mo ganito. Ba't di ka mauna? Nauna na pre. Nauna na eh. So, ako, ano ba magiging diskarte ko dito? So, sa mga viewers natin, madalas dito yung kantsawan sa family reunion talaga pag ganyan. Lalo sa mga edad natin. Actually po, 16 lang po talaga ako. 16 lang ha. Nung na... 16 lang nung nalaman. Nalaman. Okay? Diskarte ko dito, pare. Ano ba? Hirapan ka. Mahirap, pare. Gusto Kasi mo, pare? hindi ko pa talaga iniisip. Gusto mo, pare, bumunot ka ulit. Hindi na. Sasagutin natin tong tatlo eh. Ayusin mo sagot mo. Baka masagot ka ng katotohanan dyan mamaya. Shout out sa aking minamahal. Hello. Baka akala mo. Hindi, pero malapit ito, lang to. napag-usapan kasi namin tong dalawa talaga. Oh, ano yun, pare? Ibahagi mo naman sa amin, pare. Yung diskarte mo ha. Yung diskarte mo dun sa tanong Ito, ha. Pare ha. yung diskarte natin sa mga tanong. Mahal pa po magpakasal. Oh. Yun. Ngayon po, nag-iipon tayo. Siyempre, nandito tayo sa, yun nga, sa era natin na kailangan muna natin magpalago, magpayaman. So, ang diskarte ko sa mga nagtatanong sa akin dito, sinasabi ko kagad, mahal pa po ang isang kasal. Mahal yung gastusin sa simbahan. Oo, sa pagpapakasal. So kailangan muna, Ipon muna. magpayaman muna. Payaman muna. Siyempre, Sana yumaman tayo. o pare, ikaw, matanong ko. Pare, ano ba ang diskarte mo? Parang Kit, Oo. ano ba ang diskarte mo sa family reunion nung time? Pag tinanong ka, kailan ka mag-aasawa? Nung Bakit time. balikan ba ng tanong yan? Balikan ba ng tanong to, pare? Oo, O pwedeng pare. bumunot ako ng tanong ko, pare? Lahat tayo sasagot dito. Lahat. Lahat. Oo. Ano to, pare? Exempted na ako dyan ngayon. Exempted ka na. Pero nung time na yun, Mabalik. balikan natin yung time na, ano ba naging diskarte mo nung tinatanong ka, kailan ka mag-aasawa? Pag may family reunion kami, bago tinatanong ako, kailan ka mag-aasawa? Sabihin ko dun, pag nagmahal na po, yung babae sa akin. Pag nagmahal na, Yung babae.
Yung babae. Nagusto sa'yo. ko sa akin. Kala ko, sabi mo, nahirapan pa ako pumili eh. Cut! Cut, cut. Sabi mo Nandyan Oy, eh. sabi na. Nandyan eh. Sabi mo, nung nakaraan, ganun yung discard ng tanong. Cut! May nakakaminig pala sa likod. Hindi, seryoso, mabalik tayo. Mm. Nung pag-reunion namin, syempre, buong pamilya, Mm. nandiyan sila tito, tita, mga lola, lolo. Natanungin ako, oh, Kit, kailan mo balak Pakasal. magpakasal o anong diskarte mo? Ang diskarte ko, pag ganun. Ano ba sinasabi mong diskarte? Sabihin ko, naku, tsaka na po, paghanda na po ako kasi mahirap po ang buhay ngayon. Yun lang pare, syempre, Magpapakatotoo lang. hindi basta yan eh. Pero pare, nung time na napangasawa ko na yung kapatid ni Bayaw, ni parin Jude, sabi ko, hindi hadlang yung wala kang pera o handa ka na. Kasi pag dumating pala yung point na nagpakasal ka na, nagkapamilya ka na, lahat pala kakayanin mo basta may pamilya ka, may asawa ka at may anak ka. Yung pare, Amen! Amen! Pare, Ayos, tol. Amen. Parang Jude, From Dubai yan. from Dubai, ano ang diskarte mo sa family reunion pag tinanong kang kailan ka mag-aasawa? shout out ng family reunion nung panahon na yon. Hindi, ano yan. Shout out! May sagot talaga ako dyan. Meron talaga akong sagot dyan. Nag-isip na rin ako kanina eh, pero natatanong talaga ako dyan. May sagot ako dyan basically lagi. Sabi ko lang, ito walang yabang ha, talagang totoo to. Pag nagkaroon na ng Mr. Pares sa buong Pilipinas, mag-aasawa na ako. Wow. Lahat ng isla, no? Oo. Pero ang tanong, paano pag hindi nagkaroon, no? Mag-aasawa. Yung kasal lang naman yung pinag-usapan dun. Kasal lang naman. Pero, yun nga, kasi ngayon talaga, no? Siyempre, stall kit, parang kit, may asawa na. Medyado. Oh, ikaw siyempre, bahala ka rin sa buhay mo kung gusto mo. Soon yan, soon. Soon na yan si parang Jack. Alam ka naman sabihin kong, hindi ako mag-aasawa, wag din kayo mag-asawa, di ba? Oo. Pero ako Wala talaga, namang ganun eh. talagang ngayon, dinededicate ko talaga yung time na magkaroon talaga ng Mr. Pares. Mapaabot ba? Mapatikman naman natin dun sa ibang Sa buong kababayan natin Pilipinas. sa Mindanao, sa Luzon, no? Sa Visayas. So, siguro buong Pilipinas lang kasi baka mamaya pag Abroad. sa ibang bansa na, mga 60 na tayo, hindi pa ako nakakapag-asawa. Baka buong mundo na yun. So, sige, bunot na tayo, change Oh, topic bunot. tayo. Parang Kit. Pabunot ako, Sige, parang ikaw Kit. naman. Sinong babasa pare? Ikaw na, parang Kit. Ikaw, parang Jude. Si parang Jude. Tapos Ako ikaw naman ang nagabasa unang eh. sumagot. So, ito pare, ito nabunot mo. Sige pare. Pare, paano po diskarte kapag sinabihan ka ng boss nyo na, halimbawa, maraming problema doon, tas toxic. Ang sabi niya, family tayo dito. Gets mo? Parang, Oo. halimbawa, sobrang hirap na ng trabaho, toxic na yung trabaho, tas ang ipang sasalon niya, family naman tayo dito eh. Anong sagot mo doon? Anong diskarte mo doon? Sagot ko dun pare. Or anong mararamdaman mo? Ako bilang bilang empleyado ako pag gano'n ang sinabi sa akin ng boss ko. Ang diskarte ko doon. Siyempre, depende yon sa akin. Kung tapat talaga ako sa pinagtatrabahuhan ko at may utang na loob ako, why not na sabihin ko kay boss na, boss, kung toxic na po yung trabaho natin, titiisin ko at pagtsatsagaan ko kung hanggang saan po yung kaya ng unang-una, boss, nung pagkain ng pamilya ko o mapuprovide ko yung kailangan ng pamilya ko. Pero boss, kung hindi ko na pala mapuprovide sa pamilya ko yung nagiging yung pangangailangan nila dahil sa trabaho na to, baka boss, magpahinga muna ako, hanap ako ng ibang trabaho. Yun. Pero sasabihin mo na maayos. Oo. Siyempre, boss, alam ko naman malaking utang na loob ko sa'yo, pero boss, yung pamilya ko po, siyempre magugutom o maapektuhan na. Baka boss, pwedeng mag-exit muna ako. Pero sa oras boss na okay na kayo at kailangan niyo po ulit ako, willing naman po akong bumalik sa inyo.
Yun, tama. Ikaw pa rin, Jack. Ako na-experience ko yan yung toxic. Ang naging diskarte ko nun. Tinansya ko muna kung gaano ako kakailangan dun sa posisyon na yun. So, nung time na yun, ang naging diskarte ko, syempre, minsan sa ano natin, yung mental health, kinoconsider din natin yan eh. Oh, Kaya syempre. nagiging toxic yung trabaho kasi naapektuhan yung mental health natin, emotional. So, naging diskarte ko nun, inalam ko muna sa sarili ko yung kung kakayanin ko yung pressure, kakayanin ko yung toxicity. Yung pagiging toxic kasi, hindi palaging masama yan. Minsan, magkaiba lang tayo ng point of view sa kung papaano nagpapalakad yung company o yung kinagagalawan natin. So ako nun, inano ko muna yung sarili ko. In-evaluate ko muna yung sarili ko kung kaya ko ba yung pressure dun sa trabaho. Kung kinaya ko, o kinakaya ko nung time na yun, tuloy ako. Kung hindi, magsasabi ako sa boss ko. Yun ang naging diskarte ko. Inalam ko muna yung sarili ko kung kaya ko yung pressure. Kasi pare, ikaw yung nasasakdal dun eh, di ba? Oo. Kasi kaya lang naman natin ako consider na toxic yun. Naaapektuhan tayo. Dahil yun, minsan nga emotional, minsan physical, tsaka mental. Yung tatlo na yun eh. Physical, mental, emotional. Physical, pagod. Pagod sa katawan. Mahirap din yung mental. Mental na pagod. Yung sobrang pag-iisip. Tapos yung nadadali yung emotion mo. So, lahat kasi tayo, may kanya-kanya tayong position. limits at posisyon. Kainaan. May, kumbaga, may May strength and weakness tayo tsaka, na ano eh. magkaiba kasi yung insights ng empleyado doon Oo. sa Insights ni boss. di ba? Oo. So, every person na gumagalaw doon sa isang organization, may kanya-kanyang take yan Oo. kung gaano ka-toxic or kung gaano ka-pressure yung kinagagalawan nila. Oo. So, para sa akin, ang diskarte ko, evaluate ko yung sarili ko, kaya ko pa ba tong trabaho na to? Kaya ko pa ba tong pressure na to? Kung hindi, I chose to leave. Resign. Magpaalam ng maayos. Retired. Pwede. Retired. Pwede Sabi din. mo, hindi, Oo eh. Oo. Minsan kasi, di ba? True story Sinasabi na ni yan, Boss, well, basically, oo. Pero parang naiyak ka pa rin, Jack ah. Naiyak ulit ako, pre. bukas na yan. Bukas na yan. mapagalitan Pero yun, tayo. all in all, discovered ko dito sa tanong na to, kapag sinabi ni Boss na family tayo, evaluate ko muna sarili ko. Kung kaya ko pa yung pressure, yung toxicity, o hindi pa. Tama, Hindi na. tama. Galing-galing mo pare. Parang Jude, ikaw. Ako kasi, bagsakan mo. Bagsak. Ako kasi, ngayon, no, as may-ari, no? Dalawang senaryo. Ako kasi naranasan ko maging empleyado at naranasan ko rin maging may-ari. So, basically, naiintindihan ko yung Both sides. no? Hindi rin kasi natin pwedeng malaki kasi to eh. Itong tanong na to medyo malawak. Pero sige. Ano yun natin? Konting pasadahan natin, no? So, una, as empleyado, no? Kung nagtatrabaho ka, hindi mo naman syempre may boss na yun yung minsan pangbasag na pag napapagod na tayo dito ganto sasabihin, pamilya tayo dito, sipagan natin. Pero ako kasi kung empleyado ako, hindi ko naman inaasahan gawin mo kung pamilya. So kung sasabihin mo sa akin pamilya, okay. Kung sasabihin mo sa akin hindi, okay din ako. Kumbaga, hindi mo kailangan pang bulahin ako para gawin ko yung trabaho ko. Totoo. Oo. Kasi, halimbawa, kagaya sa amin dati sa pinagtatrabahuhan ko, libo kami doon. Kung pamilya kami doon, ang laking clan namin noon. Di ba? So ako, lagi kong, syempre doon sa trabaho, toxic naman talaga. May kausap ka dyan, tapos mamaya pagtalikod mo, sabihin sa'yo, mayabang ka, tamad ka. Binabackstab ka na, no? Pero minsan, ang one thing for sure lang, kilala mo yung sarili mo.
Ang one thing for sure lang doon, huwag mong dayain yung sarili mo sa trabaho. Ibigay mo yung 101% mo sa trabaho. Kasi at the end of the day, magagamit mo yung kung ano man yung natutunan mo sa trabaho na yun, umalis ka man doon, magagamit mo sa buhay yun. Yeah. Oo. So ako, kung sabihin nung boss ko na pamilya tayo dito, thank you. Kung sabihin ng boss ko na hindi tayo pamilya dito, thank you. Kasi unang-una, nagtatrabaho ako. Yun Para lang sa naman yung sarili pinasok ko para sa pamilya ko. Yun yung pamilya ko. Oo. Para sa tao. Nasa tao naman Nasa din. tao. Saan bansa galing yan, pare? Galing Singapore. Galing Singapore. From Mars. Ano yata to? Astronaut. So, yun lang depende kung paano mo tatanggapin. Pero kung ako, okay lang kung pamilya tayo, thank you boss. I love you. Magandang insights yan. Kung Dol. hindi rin naman, gagawin mo pa rin yung trabaho. Kasi bakit binabayaran tayo? Napakagandang insights yan kasi nakita natin yung insight ng isang boss na dating employee, ngayon naranasan yung pagiging boss. Nandun yung neutral dun sa Oo. sa naging sagot. At bilang ano naman, Ang gandang discovery. bilang may-ari naman na nagsasabi ng pamilya tayo dito, depende rin kasi, pangangalagaan mo rin yung sasabihan mo. Kung ako naman magsasabi nito, yung talagang, syempre, halimbawa, 300 yung empleyado mo. Kung talagang kaya mong yakapin na pamilya tayo dito, di syempre, pangatawanan mo yun. No? Kung talagang 1,000 yung empleyado mo, sinabi mong pamilya tayo dito, syempre, pag pamilya, magkasakit man yan, magkaroon man ano yan, kailangan mo supportahan. No? Pero kung syempre, kung ang kaya mo lang, halimbawa, kagaya, nag-asawa ka, kung ang kaya mo lang na anak, dalawa lang yung anakin mo, di ba? Pero kung kaya mo 10, 20, kaya mo di 20 yung sabihan mo ng pamilya tayo dito. Kasi syempre, aasa din yun. No? Siguro, sabihin mo na lang magkakasama tayo, magmalasakitan tayo dito bilang magkakatrabaho. Ganun yung iparamdam mo sa kanila. Na kung sabi nga ni Tolkit kanina, depende dun sa sitwasyon. Kung talagang honest ako sa trabaho ko, talagang papangatawanan ko hanggang sa makakaya ko. Sa makakaya mo. Pag hindi ko na kaya, boss, exit ko na ako. Pero, Kasi, hindi pwedeng, parang, hindi ka pwedeng burden ka ng empleyado. Hindi ka rin pwedeng burden ng employer. Totoo. So, sabi ko nga lagi, basically, wag mong sasabihin sa empleyado mo na nabubuhay ka lang. Sabi mo, 20 years na ng tao mo sa'yo, no? Nabubuhay ka lang naman dahil sa akin eh. Wag mong sasabihin yon. Kasi, ilang taon na ba siya? 40 na, basically, di ba? Yung 20 years niya, buhay na siya nung bago pumasok sa'yo eh. So, ako lagi ko sinasabi sa empleyado, no? Buhay ka kahit wala ako. Buhay ako kahit wala ka. So, kung gusto natin magkasama tayo, magpakisamahan tayo. Pero syempre, kung hindi talaga natin kaya, may pagkukulang ako sa'yo, may pagkukulang ka sa akin, basically, mag-iwalay tayo. So, ganun lang. Yung tungkol sa pamilya, siguro mas maging totoo lang tayo kung ilan talaga yung kaya nating ituring na pamilya. Huwag natin paasahin, no? Pero pwede nating sabihing magkakasama tayo, magkakagrupo tayo dito. Magkakatrabaho Mas tayo. magandang Mahal ko kayo, ganun lang siguro, pero hindi na about para ipamilya. Para bulahin pa yung isang empleyado. Walang pambobono. Okay, sige. Next question. Pare, saan diskarte mo pag nahuli ka ng girlfriend mo, na nag-cheat. pero hindi pa po ako nahuhuli? Para may reserve lang ako. O, ikaw na nahuli sumagot. ka na eh. Pare, ano po ang diskarte mo pag nahuli ako ng girlfriend ko nag-cheat? Di ka pa nahuhuli. Ba't ka magpapahuli? Joke lang! Ako, sagot ko dito, may 11 utos eh. Huwag kang aamin. Pare, ano pong diskarte pag nahuli ako ng girlfriend ko nag-cheat? Di pa po ako Nahuhuli. 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 Di pa daw siya nahuhuli, pare. Anong diskarte ko pag nahuli ako ng girlfriend ko nag-cheat? Sabihin ko, tangin na naman akong pare ko, ginamit na naman yung cellphone ko eh. Ito sunod.
May magandang tanong, maganda to. Para sa mga empleyado. Anong diskarte? Kasi masipag ako, pero di ako napopromote sa trabaho. Yun. Anong diskarte daw pag masipag daw siya, pero hindi siya napopromote sa trabaho? Anong diskarte ko? Anong diskarte mo? Kunyari, ako yung nasa kalagayan Oo, yun. tanong to ni ni paring... Yung paring natin dyan eh. Okay, anong diskarte ko? Pag masipag ako sa trabaho at hindi ako napupromote. Ikaw parang Jack, anong diskarte mo pag ganun? Binalik mo lang. Sisipagan ko lang. Tuloy ang sipag. Mapapansin din ako. Kasi pare, hindi ka mapupromote nun. Eh, yun lang yung pinaka... Hindi naman all the time, kailangan mong ma-promote eh. Di ba? Oh, it's not all the time na kailangan mo ma-promote. Kasi hindi naman ang kalaban mo yung promotion mo o kung sino eh. Kasi gaya nga nung sinasabi natin kanina, nasa sa atin kung gaano natin, kamahal yung ginagawa natin. Pare, ang kalaban mo kasi doon yun yung Yung sarili, sarili mo. Oo. Yan. Day by day, nag-i-improve ka. Oo. So hindi mo kailangan, kung makita ka nila, edi okay. Kasi may time din na kailangan mo lang continue. Di ba? Continuity lang. Kasi darating din yung araw, pag wala na makuhang magaling, ikaw na yun. Di ba? O edi, syempre, kung parehas kayo magagaling, tapos hindi ka na promote yung mga sobrang gagaling na yun, aalis yun kasi sobrang gagaling na. Opportunity comes at the right time. Kung tsatsagain mo, mapupunta ka rin doon, di ba? So, Exactly, tol. Ganun lang yung Sipagan ko lang. ganun yung Dire-diretso discard lang. doon. Huwag ka lang Mapapansin na Huwag ka lang sip-sip. Yun. Pag talagang hindi ka talaga ma-promote, sip-sipan mo na. Dun, tsaka na. At luhudan mo na. Sip-sip lohod. Sip-sip luhod. Yeah. Talagang, yun na talaga diskarte doon. Huling diskarte Huling na yan. diskarte. Last prior yun sa Hindi, mga ibig sabihin nun, magsip-sip ka doon sa boss mo, tapos lumuhod ka na makiusap ka na sana ma-promote naman ako, boss. Wag naman puro sila, di ba? So, yun. Pare, san diskarte para paano magka-girlfriend? Di po kasi ako pogi. Yun. Ano daw diskarte pag hindi ka pogi? Para magka-girlfriend ka. Di ka pogi. Parang hindi mo naman problema yun eh. Uy, pare. Hindi natin problema. Libre mo ako Starbucks mamaya. Mamaya. Diskarte. Pare, ingat. Sa tanong. Sasagot. Diskarte sa Sasagot. Ano ba tong tanong mo? Parang pambugoy na koy ko ito ah. Actually, mas pinapaboran pa nga ng mga babae ang di pogi. Basta malakas ang dating. Basta malakas ang dating. Okay. Diskarte. Sumama ka sa mga babae. Para makilala ka nila. Sumama ka sa mga babae para makilala ka nila. Kung hindi ka man pogi, hindi sila ma-attract sa'yo visually. Ma-attract sila sa'yo emotionally. Yan. Ikaw, Tol. Ako pare, simple lang yung tanong. Sorry, parang Basic lang. 1 plus paano 1. ka magka-girlfriend Kahit di ka pogi. kahit hindi ka pogi? Ganito lang yun pare, no? Ang diskarte ko doon, ituloy-tuloy ko lang kung ano yung ginagawa ko sa buhay. Kung nagtatrabaho ka, nagnegosyo ka, tuloy-tuloy mo lang, diskarte mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng diskarte para lang magka-girlfriend ka. Kung talagang may babaeng may gusto sa'yo, yun yung perfect na girlfriend, mga pare. Bugoy. Diba? Oy! Mokoy. Ay, siya. Hindi pare, Pasok. bakit mo didiskartehan ang buhay mo para magka-girlfriend ka? Ibig sabihin, hindi yung binigay ni God. Koy. Amen! Maganda magka-girlfriend na binigay ni God, tapos hindi lang magiging girlfriend yun. Magiging asawa mo yun, pare. Yun. Panghabang buhay. Wow! Sabay ganun. Hirap na mga tanong ah. Ikaw naman, parin Jude. Ako lang. Diskarte ano muna yung buhay mo. Yung Sarili mo girlfriend, dadating yun eh. In a right time. Oo. Ano muna, papugiin mo muna yung buhay mo. Tapos Kasi- mamaya, dadating na yan. Yun. Automatic. Automatic na yun. Pag wala, di maganda sorry, di ba? Last na tanong na to. Huling tanong. Pare, san diskarte pag mamamatay ka na in 3 hours?
Pare, sinong unang sasagot? Sino ba nagtanong yan, pare? Para sa akin, ang diskarte ko dyan, gagawin ko na lahat ng kung anong gusto kong gawin. In 3 hours na lang eh. Skydive. Gusto ko mag-skydive eh. Pare, 3 hours yun, Dubai pa yun. Hindi, sakto na yun, Dol. Pag bumaba ako doon, in 3 hours, lagpak. Walang parachute kasi yung gusto ko. Yun. Maganda experience yun, pare. Bago pare, marireset yun. Hindi lang pala 3 hours. Nadagdagan pa pala. Ano? Yung pala, ng Meron sa Cebu ata. hindi pala matutuloy yung yung 3 Hindi hours. pala yung matutuloy yung 3 hours. Naunahan ko na. Pag wala kang Ikaw, parachute. paring Kit, anong diskarte mo doon? Ako pare, kung 3 hours na lang yung buhay natin, ang magiging diskarte ko, syempre unang-una, family. Iba Ilan yung, yun? 30 minutes doon? O iba yung sa akin pare eh. Iba yung kanya-kanya tayong Ilang sitwasyon. oras mo ihahati doon? 3 hours na, sagad na yun. Ako pare, parang Jude, kung 3 hours na lang at may pamilya ako, lalo kung may anak ako. Iba-iba tayong sitwasyon eh, di ba? Magkakaiba tayo Sa sitwasyon ng ko, lagay eh. sa akin, sa sarili ko, sa anak at sa asawa ko. Hanggat maaari, kung magkakalapit ako ng nanay ko, tatay ko, o biyanan ko, tayo, sa family, tayo na lang yung magkakasama. Kasi, kaunting oras na lang, ibibigay mo pa sa ibang tao. Siyempre, sa pamilya na lang tayo. Yun lang, sa akin. Ako, kung in 3 hours na lang, bibigay ko na lang sa kanya yung 3 hours ko. Parang Jude, bakit yun? Hindi naman, pupunta ka rin Extended, 6 naman hours. Pare, dagdag mo na 3 hours mo, di ba? O sige na, pangit na yung mga topic natin. Okay, Oo nga, papatay na eh. Papatay na. Bukas na lang ulit. Tara na, pare.